Mula spotlight hanggang realidad, ang matapang na paghingi ng trabaho ni Tuesday Vargas. Sa mundo ng showbiz, madalas ang nakikita lang natin ay ilaw, kamera, palakpakan, at mga ngiting tila walang problema. Ngunit sa likod ng makukulay na karakter at masayahing personalidad sa telebisyon, may mga artistang tahimik na nakikipaglaban sa sarili nilang realidad. Kamakailan, muling naging usap-usapan ang komedyante at aktres na si Tuesday Vargas, matapos siyang mag-post sa social media na naghahanap siya ng trabaho, anumang marangal at disenteng pagkakakitaan. Marami ang nagulat. May ilan ang naawa. May ilan ding nagtaka, ano na nga ba ang nangyari sa kanya? Bata pa lang, kapansin-pansin na ang kanyang talino at pagiging malikhain. Nag-aral siya sa Manila Science High School, isang paaralang kilala sa mataas na pamantayan sa akademya. Ngunit sa murang edad, naharap na siya sa isang hamon na hindi agad nauunawaan ng marami, na-diagnose siya ng high-functioning autism at ADHD. Noong panahong iyon, hindi pa gaanong bukas ang lipunan sa usapin ng neurodiversity, lalo na sa mga babae. Sa halip na maging hadlang, naging bahagi ito ng kanyang pagkatao. Ang pagiging mabilis mag-isip, energetic, at kakaiba ang pananaw sa mundo, ay naging puhunan niya sa komedya at pag-arte. Pero hindi naging madali ang paglalakbay. Sa edad na 21, naging single mother si Tuesday. Habang pinapanday ang karera, inaalagaan din niya ang kanyang anak. Hindi biro ang pagsabayin ng showbiz at pagiging magulang, lalo na kung ikaw ay mag-isa sa laban. May mga panahong tumanggap siya ng iba't ibang trabaho para lang masigurong may maipangtutusto sa pamilya. Ang mga karanasang ito ang humubog sa kanyang tibay at pagiging praktikal sa buhay. Noong 2010, ikinasal siya sa Boracay sa isang Kristiyanong seremonya. Ngunit matapos ang ilang taon, nauwi rin sa hiwalayan ang kanilang pagsasama. Hindi naging perpekto ang kanyang love life, ngunit sa bawat sugat, may natutunan siyang aral. Hindi rin lingid sa publiko ang kanyang pag-amin tungkol sa kanyang mental health struggles. Nagsalita siya tungkol sa anxiety, PTSD, at panic disorder. Sa halip na itago, pinili niyang ibahagi ang kanyang karanasan upang makatulong sa iba. Sa isang lipunang madalas ikinakahiya ang ganitong usapin, ang kanyang katapangan ay nagbigay inspirasyon sa marami. Ngunit kasabay nito, may mga puna at maling interpretasyon din mula sa iba. Isang beses, naging viral pa ang pagtawag sa kanya ng boba dahil sa isang pahayag na umano'y na misinterpret tungkol sa generational differences. Hindi siya nanahimik. Ipinaliwanag niya ang kanyang panig at nanindigan sa kanyang sinabi. February 2026, nang muling umingay ang kanyang pangalan. Sa isang diretsahang post, sinabi niyang naghahanap siya ng trabaho. Hindi lang sa showbiz. Bukas siya sa pagiging host, public speaker, event stylist, coordinator, maging sa likod ng kamera o sa sining tulad ng pagpipinta. Malinaw ang kanyang mensahe, hindi siya humihingi ng limos. Naghahanap siya ng marangal na trabaho. Marami ang humanga sa kanyang tapang. Sa isang industriyang kilala sa image at pride, hindi madaling umamin na kailangan mo ng steady income. Ngunit may ilan ding nagtanong, bakit sa social media pa? Wala na ba talagang project? Bumaba na ba ang kanyang estado sa showbiz? Ang totoo, maraming artista ang hindi palaging may proyekto. Hindi lahat ay may long-term contract o steady income. May mga panahong sunod-sunod ang trabaho, at may mga panahong tahimik. Ngunit hindi lahat ay may lakas ng loob na aminin ito. Sa pag-post ni Tuesday, tila nabasag ang ilusyon na lahat ng nasa TV ay financially secure. Ipinakita niya na ang pagiging artista ay trabaho rin, at kapag walang booking, walang kita. Sa halip na itago ang sitwasyon, pinili niyang maging transparent. Kung susuriin ang kanyang buhay, makikita ang isang pattern, hindi siya tumatakbo sa hamon. Hindi ito kwento ng pagbagsak. Ito ay kwento ng katatagan. Ang paghingi ng trabaho ay hindi kahinaan. Ito ay tapang.